Kain. Kain tayo, pruta. Ang anghang niya, sobra. Tulo ang sipon. Good morning. Ba't ayaw niya? Oh. Good morning mga suki. Ayaw niya. Ba't ayaw niya tumayo? Yan. Tara. So, good morning, shout out muna tayo doon sa mga supporters natin. Supporters talaga no? Shout out doon sa ating wala na kasi napagbawalan tayo sa sa long hair. So, ayan. Short hair na. Nabatas ng sambayan ng Pilipinas. Yun, shoutout po sa mga member ng Go HSSE o shout out sa lahat ng members ng Go HSSE org. Salamat po sa lahat ng mga nagpa-members. Update lang tayo. Siyempre, hello Carmeli, shout out Pampangkin. Update lang tayo dun sa org bago tayo magsimula. Ang members na natin, overwhelmed ako kasi merong mga school principal na nagpa-member, merong konsehal ng barangay na nagpa-member, merong pulis na nagpa-member, may mga safety engineers, may welders, maraming hindi lang siya ang nagpa-member sa atin, hindi lang mga safety, kundi iba't ibang profesyon na naniniwala doon sa ating plano na ang safety ay hindi lang dapat sa mga safety officers. Hindi lang dapat safety officers ang makakaalam nito, kundi lahat. Oo nga hindi mo pa na-email yung sa ikaw talaga Diba? Dapat kasi lahat ng tao alam yung proseso ng pagtatrabaho ng ligtas. Diba? Nakalagay dyan to, Michael Bautista, nakalagay dyan sa form kung magkano yung membership. So, meron tayong 1 year, 2 years, 3 years membership. So, yun. Ang anghang talaga nung kinakain ko, sensya na kayo, puro sili. Hindi naman dapat siya kasi ganito kaanghang, pero ang dami niyang sili na nakalagay, so unang kagat, kilabot agad, yun. So pag-usapan natin ngayon, Friday kasi lang magawa Pag-usapan natin anong mga trainings ba yung kailangan mo para makapag-abroad ka. Well, actually sa sa labanan ngayon, dati kasi pag-usapan natin yung dati may OSHA ka lang okay na. OSHA lang okay na siya. Pero syempre nag-i-evolve ang mundo ng safety, dumadami ang hazards, dumadami ang mga trainings at dumadami ang mga negosyo, di ba? So naglalabasan yung iba't ibang trainings. So dati OSHA lang, tapos nung maban ang OSHA, nung ipinahinto ng OSHA DOL, Department of Labor sa US, ang paglalabas ng OSHA, ang pagtuturo ng OSHA outside US territory, lumabas ang NEBOSH IGC. So, nung lumabas ang NEBOSH IGC, marami nang kumuha. After a year or two, lumabas ang NEBOSH HSW, di ba? So, madami din kumuha. Tapos, yun na nga, dahil nga bawal ituro ang OSHA outside US territory, ang pwede lang magturo nito ay yung mga OSHA trainers talaga ng OSHA, na approved trainers ng OSHA, naging palasak o naging in demand ang paggamit ng NEBOSH. Diba? Shout out. Uy! Boss Kevin Rabaya. Andun lang siya sa kabilang kwarto, nagpapa-shoutout pa. Ayun. So, nung dumami na po yung mga nag-take ng NEBOSH at naging in-demand ang NEBOSH, hinahanap na ngayon ng bawat kliyente ay NEBOSH certificate. Pero wag po tayong magpalin lang kung sa madaling salita,
Hindi ko mo kailangan ng nibosh, kailangan sa mga fresh comers, sa mga gusto mag-safety, kailangan mag-nibosh ka kaagad. Hindi. Maraming kumpanya pa rin naman ang tumatanggap ng IOSH at OSHA. Ngayon, may mga kumpanya na ang priority is OSHA. Like pag nasa oil and gas industry ka. Jormar Pantaleon, shout out pre. Pag nandito ka sa oil and gas, ang hinahanap is OSHA. Like nasasabi ka o nasa Aramco ka, hinahanap nila is OSHA pa rin. Pero merong ibang kumpanya na naghahanap ng IOSH. Actually, hindi ka hahanapan ng matataas na trainings kung hindi ka PMT, kung hindi ka direct sa mga company na papasukan mo. Yung malalaking kumpanya talagang ang tataas ng mga training certificates na hanap ng mga yan, or mga trainings na hanap nila ang tataas. Pero kapag ikaw yung mga nasa subcon side, hindi mo kailangan. Well, kailangan mo in the future, pero mandatory requirements hindi. Kasi bakit? Ang dami po akong nahawakan na safety na ang hawak ay IOSH at OSHA. Yun lang. Minsan IOSH lang, minsan OSHA lang. Yun lang ang hawak nila, pero nakakapag-abroad sila. Meron pa nga dyan mga kasama, no? Walang international training certificates, pero nagpapa-interview, nakakapasa. Sabi nga kasi, bentahan yan eh. Bentahan ng sarili kapag ka nagpapa-interview ka. Pagalingan ba? Ganon. Ngayon, importante ang training. Kasi, importante ang training, sir. Si Boss Jim, andito. Boss Jim in the house. Diba? Hello? Nagpapa-shoutout pa eh. No? Andito lang naman sa tabi ko. Ayan. Shoutout sa mga kasama ko sa bahay. Ayun, tapos ang training nga, importante yan kung alam mo din. Hindi basta may training certificates ka, okay na. Kasi, sabi ko nga, di ba? Ang training, 35%. Ate ako si Eloy, shoutout sa'yo. Gandang umaga. Renz Corpus, gandang umaga. 35%. Chris Cruz. Boss Chris, shoutout. 35% ang trainings mo. 35% experience mo. Diba? Tapos yung the rest is yung knowledge mo. Doon ka titingnan eh. 3 categories eh. Hindi sa certificate mo lang meron yan eh. Hindi ko mo may training certificate ka eh. Pwede ka na mag-abroad, mahahire ka na. Hindi. Maling paniniwala po yan. Ngayon nga, yung training, paano makapag-abroad ka? Siyempre, international trainings. Mandatory requirements is OSHA or IOSH. Pwede yan. Pero mas maganda, kung kaya mo, kunin mo pareho, OSHA and IOSH. Mas maganda siya. Ngayon, yung ibang mga nalilito, sasabi nila, Sir, ano safety procedure ba ang IOSH? Ang IOSH po, hindi siya safety procedures. Hindi siya procedure, hindi siya kagaya ng, hindi siya, safety standards pala, sorry. Hindi siya safety standards ang IOSH. Ang IOSH po ay risk assessment yan, managing safety. Ang OSHA po, iyan, ang standard, US standard siya, safe working procedure po, ang OSHA. Ituturo niyan kung ano yung trabaho, yung hazard at yung prevention. Ngayon sa risk assessment naman, ituturo niya sa'yo kung paano i-mitigate, i-control yung mga hazard na meron. Sasabihin sa'yo ni IOSH kung ano yung delikado, paano makakadelikado sa mga tao, paano may iwasan, at ano yung epekto nito dun sa mga tao. Totoy Kobe, shout out. Watching from Cebu City, safety officer. Wow, si Totoy Kobe. So, yun po, no. At, hindi din po pwede na magpakasiguro na kapag kami OSHA o IOSH ka, pwede ka nang mag-safety sa ibang bansa. Kasi po, sa Singapore, meron silang sariling safety procedures. Meron silang mga requirements na hinahanap para sa mga safety nila. So, ito pong mga training na to is entry level lamang kung tutusin. Diba? Parang sa atin dito sa Pilipinas, meron tayong Bosch Coach LCM, diba? Para maging practitioner ka. Although, sabi nila, ino-honor din naman yung trainings abroad, pero partially lang. Hindi pa din siya fully honored na kapag ka may IOSH, may OSHA, may Bosch ka, pag uwi mo ng Pilipinas, pwede ka na agad mag-safety. No.
kailangan po natin mag-comply dun sa requirements na meron sa bansa nila. Diba? Gaya sa atin nga, Bosch Coach LCM, pag wala ka niyan, kahit na safety manager or corporate safety manager ka pa sa abroad, hindi ka basta-basta matatanggap sa trabaho unless meron kang mandatory trainings na hinihingi ng isang department. Diba? Bobby Pakay, shout out. From ADNOC Crude Facility Project. Flexibility Project. Uy, ADNOC. Big time. Sa Abu Dhabi si Kuya. Daddy Ninong Bobby Pakay. Shout out sa'yo. Daddy Ninong no? Enteng Loason. Shout out. From Riyadh. Shout out daw. Kelly Delia. George Liantada. Jackson. Jack Johnson. Jackson. Jackson 5. Shout out from Makati City Safety Officer. Ay, shout out sa mga safety officer dyan sa Pilipinas, sa mga safety officer na hawak ni Utol Ronaldo Castelo. Isang napakahusay, napakagwapong safety manager dyan. George Liantada, shout out po. Ano yan? Bakit? Ano yan? Papakulo ko ng tubig. Tulo ko. May heater ah. May heater ah. Yun. Para mabilis ko. Uy, from Ruwais, Abu Dhabi daw si Bobby. Yun nga po, no? So, yun nga po yung mga sinasabi natin na trainings. Ngayon, sa Abu Dhabi, meron pa din naman silang hinihingi na specific trainings. Tapos, marami po eh. Gaya nga po nasabi natin, bawat bansa may kanya-kanyang safety standards. Kasi merong Australia, may Canada, may Singapore, di ba? May US, may Japan, may China, lahat yan meron. So, kailangan natin mag-comply dun sa requirements na hinahanap nila. Swerte ka dito, swerte tayo dito sa Saudi kasi ang ginagamit nila mostly is OSHA. Ngayon, ang standard na ginagamit nila, paano natin alaman na OSHA ang ginagamit nila na standards? Kasi po, sa bawat dokumento na ginagawa natin, as per OSHA requirements. Diba? Pag sinabi natin as per OSHA requirements yung dokumento, so OSHA yung pinagbabatayan nila ng standards nila. Diba? So, ang gagawin natin ngayon, yung mga procedure, kailangan as per OSHA din. OSHA-based din siya lahat. Ngayon, paano tayo makakasiguro na legit yung trainings na kukuhanin natin? Madali lamang po iyan. Una, hanapin natin, kukuha ka ng ayos, hanapin natin dun sa training center yung accreditation number nung UK, yung ayos UK nila. Sa OSHA, sabi ko nga po sa inyo sa OSHA kasi hindi na kasi siya pinapayagang ituro outside US territory, matagal na. So ang meron lang pong OSHA ngayon is puro OSHA base. Ngayon, may nagtanong po sa akin kahapon kung yun daw bang OSHA niya legit. So, nung tinignan ko yung OSHA niya, ito po ay OSHA Academy. Now, iba po ang OSHA Academy sa OSHA Dole. Diba? Yung OSH, yung sinasabi natin OSHA Academy, OSH Academy po siya. Hindi siya yung Occupational Safety and Health Administration ng US. So, magkaiba po silang dalawa, no? Hindi po sila pareho, hindi sila iisa na pag sinabing OSHA, OSHA Academy. Hindi po, magkaiba po yan. Pero, pag-usapan natin ng legitimacy, legal ba ito? Legal siya, dahil OSHA-based ang itinuturo niya. Hindi niya ginagamit ang OSHA Dole para manghikayat ng estudyante at hindi sila nagbibigay ng mga ID na sinasabi nila o kine-claim nila na nagaling sa OSHA, di ba? So, yun po yun. Ngayon, pagka sinabi nating OSHA, ang OSHA po ngayon, ang binibigay nila is PBC card. PBC ID na siya, hindi na siya yung papel. Ngayon, sasabihin nila, Sir, bakit yung sa amin papel? Kasi po dati papel. Ngayon po PBC na. No, mga ilang years na rin nila ginagamit ang PBC. Tama si Sir, mayroong mga HC officer na kapag trabaho kahit walang international training like me. Way back 2014 AYTB, this based in Jubail, KSA, give me a chance to work with them and that's why, yon sabi ni Bobby Pakay, di ba? Jans Harun, good morning daw, idol, watching from Yanbu. Yun nga po. So, legit ba yung mga training ng OSHA? Yes po, kasi po, OSHA-based naman yung ginagawa nila. So, sinabi din kasi ni OSHA na
wala namang problema ituro ang OSHA courses outside the US, lalo na kung ito ay OSHA-based naman at hindi gagamitin ng mga training provider yung pangalan ng OSHA na sasabihin na ito ay original o legit OSHA dole. So, pwede po siya. Nagagamit ba ito pag-apply? Yes po, nagagamit po kasi mostly po lahat ng company, o karamihan ng company, alam naman nila na ang OSHA ay hindi na itinuturo outside US territory. Pwede kang makakuha ng legit na OSHA kung ikaw ay magte-take ng training sa mga training provider o sa mga training centers na sakop ng US. Ngayon, pwede ba tayo, sir, conduct ng OSHA, legit OSHA training sa Pilipinas at makakakuha tayo ng legit na OSHA card? Pwede po. Kasi sinabi ng OSHA, kung ako ay approve, kunyari approve ako ng OSHA, registered OSHA trainer talaga ako, pwede kong i-request sa OSHA na magkakandak ako ng training dito sa ganitong bansa. At yung mga estudyante ko ay makakailangan makakuha ng mga ng original na training card tsaka certificate galing sa kanila. Pwede po yun. Pero kailangan yung trainer ninyo ay registered sa OSHA dole. Kung hindi. Ngayon, OSHA Academy, legit ba? Legit po, nagagamit pag-apply. Yung ibang trainings, yes po, pwede rin nagagamit yan pang-apply. Like po sa amin, sa Triple C, hindi namin ginagamit hindi kami OSHA Academy. Triple C kami. Pero nagtuturo kami ng OSHA base. So ngayon, nagagamit ba ng mga estudyante natin yung mga certificates? Yes po. Napakarami na po natin mga estudyante na hanggang ngayon ay nasa Aramco pa rin at approved Aramco safety practitioners or managers, supervisors po. So, iyon po yung sinasabi natin, sa pagdating sa mga trainings, hindi naman po kailangan na high-end training kaagad. Hindi naman po sinasabi na kailangan ay yung mamahaling training kaagad. Ngayon po, tatandaan natin, kahit gaano kamahal o kahit gaano kamura yung trainings na meron kayo, bumabagsak pa rin yan doon sa mga kaalaman na natutunan ninyo doon sa trainings. Hindi po guaranteed na kapag may negosh kayo, safety manager ka na o safety supervisor or superintendent. Hindi po guaranteed yan. Kasi may interview kung pagdadaanan. Ngayon, ano pa ba? Pag nandito ka na sa abroad, let's say na-hire ka na, diba, nakapag-take ka ng IOSH, nakapag-take ka ng OSHA, na-hire ka, ano ang dapat mong i-expect pag nandito ka na sa Saudi? Don't expect too much. Yun lang po masasabi ko. Huwag kayong Rasul, shout out, how are you, bro? Don't expect too much kasi hindi po ganun kadali na mapasok sa mga planta, unlike sa atin. Dito nga po, gaya na sabi ko sa previous videos natin, para mapasok ka sa planta, kailangan makapasa ka sa interview ng kliyente. Now, kapag nakapasa ka sa interview ng kliyente, doon ka pala magkakaroon ng chance makapasok sa planta at makapagtrabaho bilang safety officer. Ngayon, what if hindi ka makapasa sa interview? Ngayon, ang company po ninyo ang bahala sa inyo. Is either ililipat ka nila o ihahanap ka nila ng ibang project para doon ka magtrabaho as safety officer. Kaya po kinakailangan dito, lagi tayong handa, lagi tayong knowledgeable, lagi tayong naka-update sa mga standards and procedures na meron. Hindi pa pwedeng naka-stagnant lang yung kaalaman natin kasi nga po, gaya ko, ako expected ko, meron akong interview by next week sa Arasi. And then, meron akong interview sa Sadara. And then, sa gas. So, imagine ilang taon na po tayo sa safety tapos ano na may posisyon na inabutan natin tapos may interview ka pa rin. Bakit? Kasi nga po, dito sa abroad, hindi po pwede na basta pasok ka na lang ng pasok sa planta. May mga qualifications sila na hinahanap para sa mga safety officers nila. Ngayon, unless maipasa mo yung interview nila,
hindi ka pa pwedeng mag-safety kung babagsak ka. Makakapasok ka lang sa planta kung makakapasa ka. At hindi po kung sinabi nakapasok ka na sa planta, pwede ka na sa lahat ng planta. Hindi po. Napakarami pong planta rito na hawak ng iba't ibang kumpanya. Yung gaya ng Sabic, multiples po yan, ventures yan, ang daming project yan. Pero hindi ko sinabi na nakapasok ka na sa Arasi, one of Sabic affiliates, pwede ka na sa ibang planta pa na Sabic, na dire-diretso lang at safety ka. Hindi po. Mag-undergo ka pa rin sa interview nila. Kaya dito po, especially kapag sa shutdown ka, per project interview ang lalabasan mo. Every 45 or 60 days, magpapa-interview ka uli para sa ibang project naman. So, ano pa ba? Ano pa ba pag-uusapan natin? Bigyan nyo nga ako ng idea kasi yun lang talaga itatopic ko ngayon. Yun lang yung ano ko ngayon gusto ko lang magsalita kasi sobrang anghang nung kinakain ko. Para ano ba yung bibig ko? Bumuka-buka. Yun, ano pa ba? Pagkatapos nito sa mga trainings, we work together in company, coach. Yes, galing ako ng Saipem Tasni at Hadid. Diba? Ngayon, sa Pilipinas, ano ba yung dapat natin na meron para maging safety ka sa Pilipinas? Well, kain po muna tayo. Sa Pilipinas, nagtanong kasi sa akin nun pwede daw ba yung high school graduate na mag-take ng training? Well, wala pong pinipili ang pag-take ng training. Nakapag-aral ka o hindi, basta marunong ka umintindi, marunong ka bumasa, marunong ka magsulat, pwede ka mag-take ng training para ma-enhance ang knowledge mo. Now, ang dapat itanong is, pwede ba ako mag-safety? Yes, kahit high school graduate ka, kang chance na maging safety. Pero, sabi ko nga, don't expect too much, di ba? Kasi kahit ang mga department, may kanya-kanyang, may kanya-kanyang qualifications, like sa safety practitioners, ano ba ang qualifications para maging safety practitioners ka? Di ba? Kailangan, pag maging safety practitioner ka, merong specific experience, years of experience na kailangan. Right? Now, safety experience, 5 to 10 years or 3 to 10 years yata siya. Tapos educational background. Ano pa ba? Training, Bosch, Kosh, LCM. 40 hours nung mandatory, tapos 80 hours ata ng special trainings. Yan, pwede ka na mag-apply as practitioner. Yeah, yung mga high school graduate, may chance po tayo na maging safety officer. Errol Set Makalandad, shoutout. Wala pong pipigil sa atin para mag-take ng training. Pero don't expect too much. Kung pag safety ka na, aasa ka na matatangko ka agad sa trabaho. Kasi nga po, di ba, gamble din yan Sugal yan sa dami ng mga nag-training Sa dami na nag-training ng mga safety, ng mga tao, marami po ang gusto maging safety talaga. Ana Lu, Clarissa, Florendo, Bartolome. Shout out po. Haba ng pangalan ni Madam. So, yun. Tapos, ayun nga pala, shout out ko lang. Shout out ko lang po yung chapter natin sa Batangas, sa Pangasinan, sa Iligan, sa Cebu. Shoutout ko lang yung mga members ng Global Occupational Health, Safety, Security and Environment Organization. Diyan po, meron po tayong chapter dyan sa Batangas, Pangasinan, sa Iligan, sa Cebu, sa Saudi, sa Bahrain, sa Kubar, sa Singapore, sa UAE. Yan, may mga chapters po tayo dyan kasi andun na po yung mga members natin. So, upcoming week po, mag-i-start na tayo para sa mga modulars training natin, no?
Tapos, ano pa ba? Ano ba pag-uusapan natin? Yun lang eh. Sahod ng safety dito sa abroad, hindi pare-pareho, sir. Depende sa, depende sa pagbebenta mo nung kakayahan mo. Meron mga safety officers dito na first timer talaga, yung wala pang alam, nakakakuha sila ng 3,000 hanggang 3,500. Walang overtime yun, ha. Walang overtime, basic lang yun. Tapos, hindi kasama ang housing at food allowance nila. Meron namang mga safety supervisors o mga seniors na nakakuha ng 3,000. Sabi ko nga sa inyo, depende yan sa pagbebenta mo ng sarili mo. Di ba? Depende po yan kung paano mo ipopromote yung sarili mo sa harap ng employer para makakuha ka ng mas magandang sahod. Kaya nga nasabi ko sa inyo noon, pinakamagandang gawin mo pag makapa-interview ka is mag-demand ka ng mas mataas para salubong kayo. Di ba? Utol J Agorcillo. Nasa ano po yan, member po ng org natin yan, nasa Singapore po siya. Isang safety engineer sa Singapore. Guwapo na, pogi pa, mabait pa, matalino pa. Engineer pa. Laki sahod. Happy Christmas. So, yun po yung sinasabi natin, no? So, Michael Velasco, shoutout sa'yo. Ano pa ba pag-uusapan pa natin? Maliban sa mga trainings na kailangan mo. Yun lang yung mga trainings na kailangan mo para makapag-start ka sa abroad Ngayon, depende na nga sa'yo kung gusto mo na ma-enhance yung kaalaman mo. Jake Angeles, shoutout sir. Sabi niya, good day po idol. Mas idol kita sir, shoutout sa'yo. Ngayon, itong pagkuha ng trainings, kailangan natin dito malaman natin kung ano talaga yung trainings na kailangan. Hindi basta-basta kailangan kuha lang ng kuha kasi tawag dito, maraming trainings na nandyan sa market. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi lahat ng trainings na yan papakinabangan. Hindi lahat yan papakinabangan nyo. Yung iba dyan, negosyo na lang talaga. Pero syempre, wala naman tayong magagawa. Hindi naman tayo against niya kasi negosyo mo talaga ang training center. Kaya lang, di ba, nasa sa inyo na nga lang yan. Kung gusto ninyong matutunan to, at alam niyo mapapakinabangan at marami kayong pera, why not? Di ba? Walang boses? Walang boses? Paggalaw naman sa baso, may nakakarinig ba sa akin? May boses ba? Ito. So, yun nga po yung sinasabi natin, para makasiguro, Raymark, Kurin, Belenyo, shoutout, idol. Yan, salamat, meron may boses. So, yun ang sinasabi natin. Bago kayo kumuha ng training, siguraduhin nyo na mapapakinabangan nyo yung training na yun. Diba? Para hindi sayang yung pera. George, meron daw Sabi nila meron Sa'yo lang yata wala. Meron daw boses. Sa'yo lang siguro tol wala. Paki-check internet mo dyan tol. Tapos ayan. Ngayon kung meron na tayong trainings, di ba? Kung meron na tayong training, isamantalahin ninyo. While on training, pag nasa training na po kayo, samantalahin nyo yung pagkakataon. Magtanong kayo na magtanong doon sa mga trainers na nagtuturo sa inyo. Itanong ninyo, linawin ninyo yung mga bagay na naguguluhan kayo. Huwag kayong mahiya kasi karapatan nyo yan. Nagbabayad tayo para umatay ng training, para matuto. Diba? So, yun po yun. Ito ba?
Pagka ano pala, ito pa. Kapag with regards sa training, with regards pa rin sa training, kapag safety na kayo, di ba? Pagka nakapag-training na kayo, tapos safety na kayo, nagtatrabaho na kayo as a safety, gusto niyo matuto pa, gusto niyo pang ma-enhance lalo yung kaalaman niyo, maghanap kayo ng mga training provider ng mga technicals o mga modular trainings. Tandaan po natin, magkaiba ang modular trainings sa course training. O siya, ayos ni boss, itong mga to course training po yan eh. No? Compose sila ng maraming modules, no? No, pagka may kaya mo naman, may ipon ka na, gusto mo ma-enhance, maghanap po kayo ng mga training provider ng mga modular trainings kasi sa modular mas marami po kayong mauunawaan, mas marami kayong matututunan, mas marami kayong maiintindihan. So, yun po yun. Bakit natin kailangan ang mga modular trainings? Meron na tayong course training kasi nga po, gaya ng sinabi natin doon sa mga nakaraang video natin, ang course training, compose yan ng, like sabihin natin, ang OSHA, 22-21 modules. Nahatiin mo sa 30 hours. So, ilang oras nyo lang pag-uusapan yung isang module. Ang OSHA base, 2 oras pinag-uusapan. So, 28 hours na lang sa 22 modules. Yung ibang course, umaabot ng 1 oras at 1 oras at kalahati. So, sabihin natin yung 10 modules dito is 1.5 hours. Ang tagal. So, 15 hours na yon. Plus yung OSHA pa, yung OSHA introduction, 2 oras, 17 hours. So, ilang oras na lang ang matitira para doon sa 12 modules pa. So, hindi po tayo matututo ng lubos sa loob lamang ng 1 oras na usapan. Ngayon, kung kukuha po tayo ng modular, yun po. Yun po yung time na ma-enhance tayo mabuti dahil ang isang module, 1 araw pinag-uusapan o minsan higit pa. Excuse po. For example po, ang training of trainers. O training, kasi meron kami training for trainers, hindi train the trainers. Training for trainers ang meron. So sa training for trainers, ito po, ang pinag-uusapan dito, ito po ay 5 days course po siya. 5 days training siya, 5 days training siya. Ito po ay pinag-uusapan po natin dito is kung paano maging isang mahusay na trainer, kung paano ka ma-enhance yung sarili mo para mag-conduct ng mga training. Hindi po kasi makukuha. Nawala kanina. Hindi po kasi makukuha ng oras o 2 oras yung training ng training of trainers o yung tatang TOT. Pero kasi kaiba-iba may TOT, TNT. Sa amin kasi training of trainers. Ngayon, dito po, i-enhance natin o pinag-aaralan natin kung paano magiging mahusay na trainer si ikaw. Kung paano kapag nagkakanda ka ng training kasi dapat po natin tandaan, hindi lahat ng estudyante mo ang training, iba-iba. Depende sa audience yan. Meron, di ba? Meron tawag na adult learning, at saka child learning, at saka yung mga experienced learner. Depende po sa klase ng participants natin yung gagawin nating approach. Kasi may pagkahalo-halo itong mga estudyante natin. At ang nakita mo, nag-focus ka doon sa mga may kaalaman na, doon sa mga experienced learner na. Diba? Ang approach mo dyan is professional na kagad na parang mabigatang salita na kagad ang bibitiwan mo. Which is mali. Kasi hindi lahat ganun ka-eksperyensado, hindi lahat ganun ka-alam. Diba? So, yun po. Yun nga sinasabi natin na hindi sapat yung 1 oras lang para matutunan mo yung isang bagay na ginagawa mo.
o na gusto mong gawin. O at hindi sapat ang 1 oras, 2 oras para mapatutunan mo yung isang klase ng trabaho. Tapos po, magkaiba din po ang HIRA sa HIRAC. No. Yung po sa amin, yung HIRA namin, Hazard Identification and Risk Analysis. Diba? Hindi po siya yung Hazard Identification and Risk Assessment. Hindi po. Iba po ang assessment sa analysis. Tandaan po natin yan. Pag sinabi mong assessment, meron ka ng control measures na ginawa. O nga, nawala kanina, Sir Errol. Naputol yung net natin. So, pag sinabi natin assessment, meron ka ng control measures na nakalatag. Kine-check mo na lang kung yung effectivity nito. Kine-check mo na lang. Oh, nawala yung net kanina eh. Kine-check mo na lang yung effectivity. Kine-check mo yung implementation nito kung nagagawa. Ngayon, pag sinabi nating analysis, i-check mo yung kung ano yung meron sa trabaho. Hazard. Ano ba yung hazard? Ano ba yung trabaho? Ano yung hazard? Ano yung risk? Ano yung prevention na dapat? Now, kapag na-identify mo na siya, at saka ka palang gagawa ng evento para napa-implement mo na, dun mo na siya i-assess. So, tandaan po natin, magkaiba ang assessment sa analysis, no? Yung iba kasi napagkakama ng pareho, which is, dapat po intindihin natin yun. Dapat maunawaan natin yun. Pagkakaiba-iba ng mga bagay. Hindi pa pwedeng basta ganun lang. Kasi kapag ganun lang ang gagawin natin, mayayari tayo. Gaya halimbawa, sa isang bahay, bawal lumabas. Pag di ka nag-comply, bawal lumabas. Alin ang hazard, alin ang outcome. Diba? Yung sabi natin, poor housekeeping. Sa isang bahay na madumi, may nakita kang isang lugar na madumi. Ano yung hazard, ano yung outcome? Sasabihin ng iba, poor housekeeping to. Hazard, slip, trip, and fall. Paano naging hazard ang slip, trip, and fall? Di ba outcome na yon ng hazard? Di ba? Ang slip, nadulas ka. O outcome na yan, ba't ka nadulas? Ang trip, napatid ka. Ba't ka napatid? Outcome na yan, hindi yan ang hazard. Di ba? Yun ang pagkakamali ng iba o nung karamihan ng mga safety, especially ng mga baguhan. At meron din naman mga katagalan na hindi nila na-analyze mabuti kung ano yung pagkakaiba-iba ng mga ito. Ang trip, hindi po iyan hazard. Outcome po iyan ng hazard. Maaring iyan, nagdulas ka kasi may madulas yung sahig. Yun yung hazard. Slippery floor. So, slip ka, outcome yun. Diba? Sa risk assessment po, diba sa ayos nandyan yan, na-identify natin yung mga hazard. Diba? Kasi na-identify din natin yung outcome. Diba? Iyon po dapat natin pag-aralan. Kaya sinasabi ko nga, huwag tayong magpakasiguro sa training lang na kung ano lang nakikita natin at naririnig, iyon na siya. I-analyze po natin, i-assess natin, pag-aralan natin mabuti, para maging mahusay tayong safety. Hindi pwedeng basta ganun lang. Ano pa ba? Kain. Ano ka ba?
Wala akong maisip. Tapos, by next week, i-try natin ituloy yung sa ocean natin. No? I-try natin ituloy yung sa ocean natin para matapos na natin siya. Tapos makapag-move na tayo sa masusunod pa na subjects natin. So, yun lang muna po. Shoutout ulit sa lahat ng member ng Go HSSE.org sa Singapore, sa Batangas, sa US, sa UAE, sa Saudi, sa Iligan, sa Cebu, sa Bulacan. Maraming salamat po sa mga nagsabi na magjo-join sila. Maraming salamat po sa mga nagpadala na ng mga membership form nila. At shout out sa kapatid ko, kay Ronaldo, kay Roque, kay Ate Raquel. Sa aking may bahay, kay Pe. Sa mga anak ko, kay Christian, kay Christine, kay Crystal, kay Rain, at kay Prince, kay Chan Lebe. Oy, salamat. Salamat na alas Diyos Buela. Salamat po. Nice haircut ba? Oo. Napagalitan tayo sa long hair eh. Shout out sa kanila. Sa Jubail Vapors, shout out po. Kay Papa P, kay Konsehal Papa P sa Cavite, shout out sa'yo. Diba? Kay Shell, shout out. Kay Boss Ice, shout out. RSF, shout out. GD, shout out. TLTF, shout out. Yan, sa mga kaibigan natin dyan. Sa lahat na nag-support sa YouTube channel natin, maraming salamat po. Konti na lang, pasok tayo sa 1K. Ano pa ba? Yun lamang. So, sa susunod na lamang po ulit, ano? At malamig na yung pagkain ko talaga. Ayun nga po, sa susunod, by next week siguro, or susunod na days, tutirahin na po ulit natin yung OSHA. Tutuloy na natin hanggang matapos natin. Pag natapos natin ang OSHA, hahanap naman tayo ng ibang, o mag-iisip tayo ng ibang course na pwede natin pag-aralan. No? Para magdire-diretso yung ating sabay-sabay na pag-asenso at pag-unlad at pagdagdag ng kaalaman. So, ito po, si Renante Castell ulit at nag-iiwan sa inyo ng isang ligtas na araw. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.